On the afternoon of September 21, Jawad and I drove to the Plaza Rizal in Naga City because we wanted to join a rally in protest of corruption. In the description box, I will link some news reports and Facebook posts about it, but in a nutshell, it was recently revealed that most, if not all, of our projects for building flood control systems with billions of Philippine pesos released to private contractors were never done, although they were documented as done. Those flood control systems were actually never done, either never finished or never actually even started at all, but they were flagged as finished. And all the while, every time we get typhoons or heavy rains, serious flooding happens all over the country, which not only damaged houses and businesses, but also claimed lives as well. These could have been prevented or even just lessened had there been true, real, actual flood control systems in place. I even have a few vlogs about it in my channel, and I will link it down below. So now the question is, where is the money? Private contractors and politicians who approve the projects and their entire families have been living their billionaire lifestyle for years and flaunting it, while the rest of us suffer. And that is what the protest rally is for. And this one is just in Naga. There are others that were held at the same time in other places, and a much larger one in Metro Manila. All of those will be linked down below. This is already the afternoon. These are the artists now, but in the morning, labor groups were here, together with workers' unions and farmers' groups. This afternoon, like I said, these are mostly artists, but I was here with Jawad and some of my fellow alumni from the University of the Philippines who are based in Camarines Sur. So I will be turning the original sound back on so you can get an idea of what happened on this afternoon of September 21. Ipahayag ang pangpulong kahagadan ng nungka sa sakuyang kampanya laban sa korupsyon. Salamat sa pagkikibo ang gabos ng mga artista ng bayan, from visual artists, mga photographer, creative, from theater, musicians, and other member ng artist community. Mabuhay po kita ka, boss. Stop corrupt! Nilalakaw ng korupsyon ng ating paaralan, ospital, hanap buhay, kinabukasan ng ating mga anak at tangal bilang bansa. Ang pagtatag ng sumbong sa Pangulo website, pagpatalsik ng ilang matataas na opisyal at mga investigasyon na sa Kongreso ay pawang mga huwad na hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. upang pakalmain lamang ng ang ngit ng taong bayan. Hindi ito tinutugunan ang ugat ng suliranin ng sistemang mandarambong. Hinihingi natin ang makabuluhang reforma, tunay na pagpapalagot at matapat at mamamayang pamamahala. Tama ang Zarzuela. Tama na ang Zarzuela, panahon na para sa tunay na aksyon. Ang ating mga kahilingan, isa, ikulong ang kurat, mabilisan at walang pag-aalinlang pagpapalagutin ng may sala, parusahan lahat ng tiwali, bawiin lahat ng inagaw. Number 2, hashtag FOI ngayon na. Isa batas ang FOI law para sa mga malayang pag-access
sa impormasyon para sa tapat na mga katotohanang pamamahala. Number 3, buong pagbulatlat. Itatag ang website ng bayan na maglathala ng lahat ng proyekto at gastos ng pamahalaan upang mabulatlat ang pinagtutunguhan at bawat pisong galing sa buwis ng mamamayan. Number 4, ibasura ang third barrel. Wasan na ang mga tagong pundo tulad ng confidential funds at insertion sa sistemang pagpadrino. Number 5, matapat na bidding. Tupad ang bukas na bidding at tapat na mga kontrata sa gobyerno. Number 6, tapat na silence. Sa publiko ang mga silence upang malaman ang tunay na yaman at mga ari-arian ng mga opisyal at kawani ng gobyerno at pumayag man sila o hindi. Number 7, protekta ang whistleblowers. Ipasa na ang whistleblower protection law para maprotektahan ang nabubunyag ng mga katiwalaan at nagsisiwalat ng katotohanan. Number 8, wakasan political dynasty. Ipasa ang political dynasty law, kapangyarihan para sa mga mamamayan, hindi sa ilang pamilya lamang. Number 9, tunay na independent body, itatag ang malaya, patas at may sapat na kapangyarihan, anti-corruption body para sa kredibleng mga pag-iimbestiga. Number 10, bantay bayan. Bantayan, iulat at ilantad ang korupsyon in real time sa pamamagitan ng pagtatag ng project monitoring website at or mga apps ng gobyerno. Hindi masusumpo ang korupsyon kung mga politiko ang mga magbabantay sa kanilang mga sarili. Mawawakasan lamang ito sa pamamagitan ng kilusan ng mga mamamayan na mapagbantay at maipaglalaban ang ganap na pagbubunyag, tunay na pagpapalagot at mapapayapang pamamahala, mamamayang pamamahala. Ang laban kontra sa korupsyon ay laban para sa ating kinabukasan. Tawa na, sobra na, ikulong na ang lahat ng magnanakaw. Thank you. Salamat po. Gusto ko ulitin ang sabi ng binigay ko guys sa ating lahat na dito. Sana samahan niyo po kayo sa pag-awit ng pagsayaw.
Para po sa aming huling awitin, for na. Alam niyo, pag tugtog po kasi ay mas maganda kung may mga kasama tayo dito sa entablado. Kasama nating nakikisa sa ating panindigan. Nais namin imbitahan ng ilang volunteers kung gusto niyo pong kami samahan dito with our percussion instruments. Come on! Sige na, Johnson, volunteer na kita eh. Ang ating mga attendees dito. Kumagat mo nito ay baguhin ang mundo. Anak at pamilya, our children deserve better. Our children deserve accountability. Our children deserve a better future. Kaya in behalf of NCACC, Theater Subsector at At-Home School Community, maninindigan para sa ating bayan, maninindigan para sa ating mga anak. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Bel. Ngunyan po apo danta si Sir Homar Morillo Cambunyog. Sarap na pagpalayang hapon sa tuwing boss. Happy Fiesta pala. Ngunyan, siniselebrar ang fiesta, pero at the same time, kumulorasyon mo yan ng 53rd na deklarasyon kang martial law. Kasi naiiling mo din, dapat bigyan ko ba mga millennials sa Gen Z, lalo ng mga estudyante, na kung kurong dumunta sa historika Pilipinas, ang mga hobilis talaga ng inutang permi. Mas magandang panahon pa ng revolusyon, si Rizal, si Bonifacio, mga 20-something lang yan. Maski si Enaldo, 28 years old ka naging presidente. Kasi tamang-tama, niyan ko dito sa Plaza Rizal, si Rizal ba nagsabi na ang kabataan na ang pag-asa kang banwaan, Kasi mo nga naiiling ka yan sa mga lalago mo niyan. Although ikaw man mga Gen Z, Arab me. May Gen Z. Gen X pala, Gen X. Wala Gen Z. Pero maya kung masyadong naiiling na baby boomers. Anyway, maski saan sa history ng kinaaban. Ngayon ay lumalaban! Artista ang bayan! Mapalayang hapon po sa inyong lahat. Sa pag-alala natin ngayong araw sa konversyon ng martial law sa ating bansa at sa harap ng mga sunod na kalapastanganan at harap-harapang pauurakot ng ating mga public servant, mas tumitindi ang pangailangan sa ating mga artista ng bayan upang magkaisa at magsama-sama. Bilang mga artista ng bayan, hindi na natapos ang ating trabaho pagkatapos ng isang kanta, isang sayaw, isang tula at isang likha. Hindi na natapos ang pagpasok sa entablado at paglabas dito ang kapangyarihang bitbit natin ng bitbit natin. Lalo na kung ang likha natin ay may dala-dalang mga panawagan. Mga likhang sumasalamin sa katotohanan, realidad, kasaganahan at kapaghihirap ng ating lipunan. Mga artista ng bayan, malaya tayong maglikha. Katuwang natin ang ating sining bilang forma ng ating pakikibaka. Ang gumawa ng mga likhang nakasentro sa paghatid ng mga impormasyong makakapagmulat sa lahat ng tumatangkib. Ayokong pumatay, ayokong pumatay, ayokong pumatay. Huwag niyo kami turuan.
pumatay. Hanggang maaari, ayaw namin pumatay, ayaw namin pumatay, ayaw namin pumatay. Pumatay, turuan pumatay. Ang lahat ng bersyon ay inatakang mukha ng dilaw at buhay na kalangan. Inatakang mukha ng pagawat pagkamkam sa bayan ng sarod at tubo. Isang lumang kinainom sa pag-ibig, ang aming halagamay sa gabi. Tatlong lamang sardinas hanggang bukas, dalawang laman ng kain sa libreng sabaw. At sa bawat tingin ng relo, sa bayarang hampas kung pa magkano. Kung sa bawat bukas ay serbisyong takina ang laman ng pinakalit nyo. Sa amin, Bawat ina, mga anak, pamilya na aming kinakatawan upang manindigan laban sa katiwalian. Bilang mga ina, alam namin kung gaano kahalaga at ang pag-aalaga, ang katapatan at ang pagbibigay ng tama at sapat sa ating mga anak. Kakarampot na binabudget para mabigyan ng tamang nutrisyon ang ating mga pamilya. Saan magpapaaral ng hindi sira-sirang classroom at mediocre na mga libro. Every time na uulan, mag-iisip, babahan na naman ba? Lulubog na naman ba ang aming mga bahay? Sa kabila nito ay binibigay natin ang dalisay at totoo para sa kalusugan, kaligtasan at kinabukasan ng mga anak at ating pamilya. Ganon din sana ang pamamahala sa ating bayan. Dalisay, tapat at walang bahid ng pandaraya. Ramdam ng bawat pamilya ang bigat ng katiwalian, ang pondo para sa pagkain, kalusugan at edukasyon ay nauubos lamang sa maling kamay. Sa bawat pisong nawawala sa kaban ng bayan, may isang batang hindi nababakunahan. May isang nanay na nagtitipid sa kanyang mga personal na pangangailangan. May isang pamilya na gutom, walang sapat na nutrisyon, edukasyon at oportunidad. Kami bilang mga ina, hindi kami ina lamang, hindi kami babae lang. Kami ay babae at kami ay mga nanay ay naninindigan. Ang katiwalian ay hindi lang usapin ng pamahalaan. Ito ay usapin ng kinabukasan at ng bawat pamilya. Hindi kami mananahimik habang ang kanilang kinabukasan ay ninanakaw. Sa aking mga kapwa-ina, gaya ng pag-aalaga natin sa ating mga anak, sama-sama rin tayong magbantay at magtanggol sa kinabukasan. Huwag natin hayaang malason ng katiwalian ang ating lipunan. Ang laban ito ay laban ng bawat pamilya. Tandaan po, ang batang nagabayan ng tama na bigyan ng sapat na nutrisyon ay lalaking tapat at di boboto kailanman sa korap. Maraming salamat po. Artist Drive na ikisumaro sa araw ganing aktibidad. Kami po, dahil gayat mo kami matibay magparatanong sa publiko, kami mga visual artist kami. Sanay kami nga sa studio lang. Kung gusto ninyong maaraman ng mensahe, ang expression mo, ang samuyang sentimiento sa nangyayari ngayon sa satuyang gobyerno, ito nyo sa painting ni Maylin. Kaya hindi ko na lang po nilo at yan para maintindihan nyo ang samuyang expression. Salamat po. Okay. Salamat sir. Pinailinap ko ayan dyan o. Sige, at sa nilingan ta. Ako nanta na po ang sunod na mataram. Halis sa Soul Gathering, si Sir Rox. Maraming hapon po, salamat. Kami po pala ng grupong Soul Gathering. Ngayon man kami, we're just nobody. Kami lang si nagkiblit sa itong gabos, kaya ang mamigdi. Salamat po sa mga artist, salamat sa mga artista ng bayan, sa mga estudyante, sa mga gagawa, sa mga musikero, sa lahat na naninindigan laban sa mga buhayang nandyan sa pwesto niyan. So ganun,
Salamat sa pagtindig sa atin. Nandun sana kami sa ano ngayon. Kasama rin pala kami rin po pala yung tinatawag nilang Medical Cannabis Philippines, MedCan. Kami po ay susulong ang legalisasyon para sa mga pasyente. Pasyente pasyente ng medical cannabis. Tandaan nyo yan. Free the plant! Jail the crocodile! Palayain ang halaman, ikulong lahat ng buhaya. At a little past 3 p.m., it started to rain, and I was already feeling quite dizzy already. So Joad and I sat in this little coffee shop that's just across the street from the plaza. Here's the tripod that I have been using, and my phone is also charging as well. When I started feeling a little bit better, we walked back to the plaza, but the rally had already packed up at that point. I just also want to say that September 21 is also the anniversary of the signing of the martial law by then President Ferdinand Marcos Sr. in 1972, and that martial law was formally declared 2 days later in September 23. As the whole world already knows, that president and his entire family has been kicked out of the Philippines in February 1986 during a revolution, and they lived in exile in the United States for many years. However, they were allowed to return, and our current president is the son of that dictator. Before him, our president was Duterte, who is now in custody of the International Criminal Court in The Hague for crimes committed against humanity. It seems like we cannot catch a break because of our fault in choosing the right leaders. Disclaimer, I voted for neither of them, but we're all in the same boat, so there really are just things that we need to do within our rights in order to just even live with dignity in this country. A few days after this, a Category 5 typhoon hit the northern part of the Philippines. Of course, there was massive flooding. Of course.